Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Maraming kwentong kababalaghan ang nagaganap sa mga opisina. Mula sa mga batang tumatakbo sa pasilyo hanggang sa mga takong na madidinig na pumapalo sa sahig tuwing sasapit ang dilim. Ikaw, meron ka bang kwentong kababalaghan sa opisina ninyo? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng Gabi. Bagong pasok sa trabaho si Janela sa isang malaking opisina sa Mandaluyong. Isa ang opisina na yon sa pinakaluma sa lugar. Napilitan lang si Janela magtrabaho roon dahil na-reject ang application nito papunta sa ibang bansa. Mag-iipon lang ito pansamantala para may magamit muli sa pagproseso ng kanyang mga papeles. Sa unang araw niya, nakilala niya si Casey. Mabait at palakaibigan si Casey. Mabilis silang nagkasundo. Sa unang OT ni Janela, sila pa rin ni Casey ang magkasama. Hindi na nga nila namalayan ng oras. 12:00 na pala ng hating gabi. Maya-maya pa'y nakarinig sila ng takong ng sapatos na naglalakad sa hallway. Napatigil sila sa pagtatrabaho. Sinilip ni Janela ang hallway pero wala namang tao. At sa pagkakaalam niya, silang dalawa lang ni Casey ang nasa loob ng opisina. Natakot si Janela. Habang si Casey ay parang sanay na sa mga ganong pangyayari. Masasanay ka rin. Bulong ni Casey kay Janela habang patuloy itong nag-e-encode sa kanyang computer. Naguluhan si Janela sa sinabi ni Casey. Anong ibig mong sabihin? Multo ba ang narinig nating naglalakad sa hallway? Tumango lang si Casey sa tanong ni Janela at saka muling bumulong. Si Mariposa yon. Dating team leader dito sa office. Mahigit 1 dekada na ata siyang patay. Casual na kwento ni Casey na para bang hindi multo ang pinag-uusapan nila. Maya-maya pa'y muli na naman nilang narinig ang takong ng sapatos na naglalakad muli sa hallway. Ano ba ang kwento ni Mariposa? Nanginginig na tanong ni Janela kay Casey. Ngumiti si Casey. Tinapos lang ang pag-i-encode at saka hinarap si Janela para ikwento ang nangyari kay Mariposa. Ang babaeng laging nakatakong na itim. Si Mariposa kilala bilang competitive at masipag na team leader sa opisinang iyon. Kilala rin siya bilang isang babaeng mahilig magsuot ng itim na sapatos na may malapad na takong. Pamilyar ang mga katrabaho niya sa tunog ng takong ng sapatos niya tuwing naglalakad ito sa hallway. Bilib ang lahat kay Mariposa sa angkin nitong kasipagan at pagmamahal sa trabaho.
Inaabot siya hanggang madaling araw para matapos lang ang mga trabaho niya. Gusto kasi niyang ma-promote bilang general manager. Pero bago pa iyon mangyari, namatay na ito. 12:00 ng hating gabi nang biglang atakihin sa puso si Mariposa. Nasa kalagitnaan ito ng pag-i-encode ng importanteng report na ipapasa niya sa kanyang boss. Malaking tulong ang report na iyon para sa kanyang promotion, kaya naman ginalingan at pinagpuyatan niya iyon ng ilang linggo. Nakakalungkot lang din na di niya iyon nagawang tapusin dahil maaga itong pumanaw. Ayon sa kwento ng mga nag-oopisina roon, palagi pa ring naririnig ang takong ng itim na sapatos ni Mariposa sa hallway tuwing sasapit ang hating gabi. Ang oras kung kailan ito namatay sa opisina na iyon. Kahit mismong si Casey, naranasang multuhin ni Mariposa. Natatandaan pa ni Casey ang unang OT niya sa opisinang iyon. Sakto 12:00 ng hating gabi. Narinig niya ang takong ng itim na sapatos ni Mariposa. Narinig na niya ang kwento tungkol doon kaya natakot ito. Pero sinubukan niyang aliwin ang sarili sa pag-i-encode. Maya-maya pa'y nawala na rin ang tunog ng takong. Pero napalitan iyon ng mas nakakatakot na tunog. Sa dulong parte ng opisina, narinig ni Casey ang tunog ng keyboard ng computer. Parang merong nagtatype pero pagtingin ni Casey, wala namang ibang tao. Nilakasan niya ang loob at saka nilapitan ang computer na iyon. Tuloy-tuloy pa rin ang tunog ng keyboard. Pero nang makalapit si Casey doon, bigla na lang huminto ang pagtatype sa keyboard. Sa takot ay nagmadaling bumalik si Casey sa computer niya. Babalik na sana siyang muli sa pag-i-encode nang biglang tumunog at gumalaw ang keyboard niya. Nanigat si Casey sa kinauupuan niya nang makitang nagtatype ng mag-isa ang keyboard niya. Tumingin siya sa screen ng kanyang computer. Binasa niya ang tinatype doon. Tulungan mo kong tapusin ang report ko. Gusto kong ma-promote, tulungan mo ko. Kinilabutan si Casey. Ibinaba niya ang paningin niya sa sahig at isa iyong malaking pagkakamali. Dahil pagtingin niya sa sahig, nakita niya ang maputlang paa ng babae na nakasuot ng itim na sapatos na may malapad na takong. Bukod kay Mariposa, meron pang isang multo sa opisina ni Casey at Janela. Isang janitor. Ang pinakaunang janitor sa opisinang iyon. Napakasipag daw ng janitor na iyon na kung tawagin,
ng mga taga roon ay manggabo. Bukod pa ron, paborito rin siya ng lahat, lalo na ng mga bagong empleyado. Dati raw kasi masyadong malupit ang mga boss sa opisina na iyon. Maraming umiiyak na mga bagong empleyado dahil sa mga masasakit na salita na inaabot nila. Andyan palagi si Manggabo para abutan sila ng panyo at linisan ang kanilang mesa na nabasa ng kanilang mga luha. Palagi rin daw itong nagiiwan ng candy o bulaklak sa mesa ng mga bagong empleyado para maghatid ng pag-asa at saya. Pero hindi iyon ikinatuwa ng mga malulupit na boss. Isang araw, pinersonal nila ang pakikipaglapit ni Manggabo sa mga bagong empleyado. Sinibak siya sa trabaho sa hindi makatarungang dahilan. Sa sobrang sama ng loob, hindi na namalayan ni Manggabo na mali na ang tapak nito sa hagdanan. Dahilan para mahulog ito at gumulong paibaba. Hindi na umabot pa sa ospital ang mabuting janitor. Ayon kay Casey, kahit namatay na si Manggabo, hindi pa rin ito nililisan ng opisina. Palagi pa rin siyang nagpaparamdam. Palaging naririnig ang tunog ng basang mop nito. Bukod pa ron, palagi pa rin itong nakabantay para umalalay sa mga inaapi at nalulungkot na mga bagong empleyado. Halos lahat ng mga bagong empleyado naranasan ang pagpaparamdam ng mabuting multo ni Manggabo. Ang mga magulong mesa ng mga bagong empleyado biglang nagiging malinis kinabukasan. Meron ding candy o bulaklak na nakapatong sa mesa. Isang paalala raw na si Manggabo ang naglinis ng mesa na iyon. Napailing si Janela. Hindi siya naniniwala sa kwentong iyon. Para sa kanya, malabo namang maglinis ng mesa ang isang multo. At saan naman siya kukuha ng bulaklak at candy, hindi ba? Panigurado, kapwa nila empleyado rin ang may gawa noon para lang may mapag-usapang kababalaghan sa kanilang opisina. Pero mabilis na nagbago ang isip ni Janela. Nang isang gabi, naiwan itong mag-isa sa opisina. Hindi pa ito makauwi dahil sa maling reports na ginawa nito. Kinailangan tuloy niyang mag-OT ng walang bayad dahil sa kapalpakan niya. Nasermonan din siya ng malala ng kanyang boss. Dagdag pa rito, galing din siya sa hiwalayan kaya hindi ito makapag-focus sa trabaho. Mas doble tuloy ang bigat ng kanyang emosyon. Maya-maya pa'y sumapit na ang 12:00 ng hating gabi. Tulad ng inaasahan, narinig niya ang tunog ng takong ng sapatos sa hallway. Si Mariposa. Andun na naman at nagmumulto. Pero masyadong emosyonal si Janela para matakot sa pagpaparamdam ni Mariposa. Patuloy ito sa pagtatrabaho habang umiiyak. Panay ang pahid niya sa kanyang mga luha.
Dumakot siya ng tissue sa kanyang bag pero naubos na pala niya. Kaya lumabas siya saglit para pumunta ng CR para maghilamos na lang. At pagbalik niya, laking gulat nito nang may makita siyang isang matandang lalaki. May hawak na basang mop. Nasa harapan ito ng kanyang mesa. Nakita niya na nililinisan ng matandang lalaki ang kanyang mesa. Hindi nakagalaw si Janela. Iyon nga kaya ang multo ni Mang Gabo? Maya-maya pa'y parang bulang nawala sa paningin niya si Mang Gabo. Nagmadaling bumalik si Janela sa kanyang mesa. At laking gulat niya nang makitang merong candy at bulaklak sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa loob ng halos 2 linggo, nasanay na si Janela sa mga multo sa kanilang opisina. Pinagtatawanan na lang nina Casey ang mga biglaang pagpaparamdam sa kanila. Mula sa mga batang umiiyak malapit sa elevator hanggang sa mga lalaking nakabarong at walang mukha at paa. Maraming multo sa kanilang opisina. Mabuti na lang at nandoon si Casey. Nakatulong si Casey para kahit papaano ay lumakas ang loob ni Janela. Sa totoo lang, matatakutin talaga si Janela. Pero dahil sa matapang naman ang bago niyang kaibigan sa opisina ay nahawa na rin siya. Palagi silang nag-OT dalawa para lang makapagkwentuhan. Isang araw, nagtanong si Janela. Casey, ano kaya ang pakiramdam na maging isang multo, no? Ngumisi lang si Casey. Baka masaya, kasi hindi ka natatanda. Kung anong itsura mo nung namatay ka, ayun na rin ang magiging itsura mo hanggat hindi ka pa tumatawid sa kabilang buhay. Ikaw ba, Janela? Paano kung maging multo ka? Tanong ni Casey. Natawa na lang si Janela sa tanong niya. Hindi rin ito sumagot pa. Para naman kasing walang sagot sa tanong na iyon eh. Nagpatuloy na lang sila sa pagtatrabaho. Isang araw, hindi nakapasok si Casey. Walang paalam. Nag-alala si Janela. Nung araw din iyon, ginulantang sila ng pagpunta ng mga pulis sa kanilang opisina. At mas lalo pa silang nagulantang nang malaman nilang natagpuan daw ang naaagnas na bangkay ni Casey sa isang bodega. Ayon sa mga pulis, halos 2 linggo na raw patay si Casey. Nagtagal pa ng konti ang mga pulis sa opisina para kumuha ng ibang impormasyon tungkol kay Casey dahil wala silang mahagilap na pamilya nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Janela. Matagal na palang patay si Casey pero sino ang nakakausap niya tungkol sa mga multo tuwing hating gabi?
Hindi pumasok ng ilang araw si Janela dahil sa pagkabigla sa pagkamatay ni Casey. At sa kanyang muling pagbabalik sa opisina, isinakto niyang hating gabi na. Tahimik ang opisina. Mag-isa lang si Janela noong mga oras na iyon. Naupo ito sa kanyang cubicle. Wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Nakakabingi ang katahimikan, lalo't wala si Casey sa kanyang tabi. Maya-maya pa ay muli na naman niyang narinig ang tunog ng takong ng itim na sapatos ni Mariposa sa hallway. Nakita rin niya sa di kalayuan ang paglilinis ni Mang Gabo sa mesa ng isang bagong empleyado. Walang pakialam si Janela sa mga iyon. May inaabangan kasi siyang ibang multo. Ang multo ng kaibigan niyang si Casey. Hindi naman nabigo si Janela. Maya-maya pa'y nadinig na niya ang tunog ng rubber shoes ni Casey na kumikiskis sa sahig. Naluluha si Janela. Paglingon niya, nakita niya ang nakangiting si Casey. Agad itong naupo sa tabi ni Janela. Andito ka na pala? Pasensya ka na ha kung hindi ako nakapasok kanina. Parang sumama bigla yung pakiramdam ko. Halika, magtrabaho na tayo. Nakangiting paanyaya ni Casey. Napatitig lang si Janela sa kanya. Hindi pa alam ni Casey na patay na siya. Hindi niya alam na multo na siya. Casey, paano kapag naging multo ka na? Baka hulog ang tanong ni Janela. Napahinto si Casey sa pagtatype sa kanyang keyboard. Tumingin ito kay Janela at saka ngumiti. Pero hindi ito sumagot. Bumalik na lang ito sa pagtatrabaho. Maya-maya pa'y lumakas lalo ang tunog ng takong ng itim na sapatos ni Mariposa. Mas nangamoy ang bulaklak na ipinatong ni Mang Gabo sa mesa ng mga bagong empleyado. At habang lumalalim ang gabi, nakikita na ni Janela ang pamumutla at pag-agnas ng balat ni Casey. Ang daming misteryo ang nagaganap sa opisinang iyon ng Mandaluyong. At isa ring misteryo para kay Janela kung paano ipapaalam kay Casey na isa na itong multo. Liham ng gabi. Liham ng gabi.